Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 19 to May 25. Tulad po nakagawian, Scorpio, ikunin mo lang mga ka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yon, kaya talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung mga kamang messages na kaloob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Scorpio, thank you po again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating pong reading every time. So thank you po for your love and support dito po sa James Tarot PH. So Scorpio, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Swords. In the area of what you want, you have the Four of Wands. In the area of what you need, you have the Six of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Ooh, lovely, lovely. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. In the area of your challenge this week, Scorpio, ooh, you have the Wheel of Fortune. Interesting, pag-usapan natin yan later. In the area of your fortune, you have the Temperance card. Beautiful. In the area of your divine advice, you have the Ace of Pentacles. And your outcome this week, Scorpio, you have the Strength card. Lovely, lovely, lovely. At the bottom of your deck, you have the Knight of Cups. Ooh, may mga offer though this time, Scorpio. I don't know if it's offer of love or offer of a job, but most definitely this is something that will be given to you. May mga tao sa buhay mo na handang mag-offer sa'yo, pwedeng stability of life, pwedeng pamilya, o kaya ay trabaho o negosyo. Ngayon, parang nakita ko dito, may something in you na medyo may alinlangan o meron ka bang parang pagdududa o takot na tanggapin ng offer na ito? Tingnan natin sa kanyang bottom. Oh, you have the Ace of Wands. This is something new. This offer will give you a brand new start sa buhay mo, Scorpio. Kaya nakikita ko dito na talagang malaking offer ito kasi parang ang laki ng kailangan mo i-sacrifice o ang laki ng kailangang hakbang patungo doon, and you're afraid to fail or you're afraid of the unknown. Natatakot ka na baka anong abutan mo doon o ano ang mangyari. But kung iisipin mo siya as a endeavor of a brand new start, opportunity, and possibilities na maiangat ang buhay mo, so bakit mo kailangan katakutan tong offer na ito? For some, I'm hearing kasi na baka ngayon nag-iisip-isip ka kung tatanggapin mo ba siya because maaring malayong lugar ito, baka mapahiwalay ka sa mga anak mo, o kaya iniisip mo kung ako ba yung best candidate para sa offer na yan, ako ba yung tapat na taong gagawa niyan, hindi ba kayo nagkakamali, ganyan. So ngayon parang meron duda o merong hindi magtugma yung blessing at saka yung current state of mind mo as of now. Kasi parang medyo, nakita ko na meron ka ng Three of Swords here, parang medyo nanggaling ka pa from a past experience na medyo masakit eh. Kaya nakita ko dito parang naiilag ka o may silaw factor na parang totoo kaya yan? Baka mali na naman, baka mangyari na naman yung nangyari before. Kaya ngayon medyo pinag-iisipan mo pa, pinagmumuni-munihan mo pa kung anong dapat mong gawin. Pero nakita ko dito na sobrang ganda ng offer sa'yo o sobrang bagay na talaga namang magpapabago sa buhay mo. Especially sa background niya, meron pa siyang Ace of Wands. This is something that will change your life for the better. This is like entering a new cycle for you. Kaya nakita ko dito na kailangan mo daw pag nilay-nilayan tong offer na to. Dapat mo ba siyang palagpasin o dapat mo yakapin? Yan yung mga bagay na kailangan natin buhisiin sa yung reading for today. Okay? Yan ang background mo this time around. Okay. So yung reading, you have three major arcanas. You have the Wheel of Fortune, you have the Temperance card, and you have the Strength card. This ay parang talagang magiging prominente sa buhay mo this week. And ito mga bagay na to ay nangangailangan ng action. It's about you doing something, especially with the Temperance and with the Wheel of Fortune at saka Strength. Parang ito sa'yo to eh. Parang sa'yo manggagaling yung enerhiya para matupad yung mga dapat matupad. Okay? So maganda naman ang yung reading. Pag-usapan na natin, simulan na natin. At the center, you have the Queen of Swords. Queen of Swords is here telling yourself na okay, ngayon ba hihindi ako o ako? Ngayon, parang will I say yes or no? Parang ngayon kakaroon ka ng kalakasan. I don't know why, parang merong enerhiya sa'yo na parang ayaw mo tanggapin tong offer na to. Parang ayaw mong, natatakot kang tanggapin eh. Natatakot kang
yakapin siya. Maybe because merong something pa na hindi clear o medyo too good to be true o baka may mga aspeto pa sa bagay na yan na hindi sure kaya parang ayaw mong sumugal agad. Which is somehow maganda rin naman because ayaw mo rin naman basta-basta na lang tumanggapin o sumugal sa isang bagay na hindi pa sure o hindi pa sigurado kasi baka mamaya mag-fail o baka mamaya scam pala yan o baka mamaya parandalian lang yan, sayang naman yung effort. Ano? So, ikaw ngayon naniniguro ka. You want answers, especially with the prominence of sword here. You want to know the truth. Ano ba yung deal sa bagay na yan? Ano ba tong ino-offer mo sa akin? Halimbawa, pag-ibig ito. Ano ba tong binibigay mo sa akin na offer of love? Totoo ka ba? Kung totoo ka man, kailangan siguro magkakilanlan muna tayo bago natin dalhin sa next level itong offer mo, offer of love. Kailangan ko muna ng time for me to really figure out kung ikaw ba ay totoong nag-offer ng totoong pag-ibig. For some, kung ito man yung offer of a job, offer of money, offer of an opportunity sa iyong career o kaperahan, ngayon naniniguro ka muna na kapag ba nilaan ko ang oras ko dyan, ang pera ko dyan, ang atensyon ko dyan, ay hindi ba ako masasaktan o hindi ba ako malugi o hindi ba ako magfe-fail, ganyan. So ngayon, ang daming part sa'yo na naniniguro ka muna. You're very, very smart this time. That's what I'm feeling. That's what I'm hearing, Scorpio. Na ayaw mo munang humakbang unless sigurado na. And ikaw yung tipo ng tao na parang mulat ang mata mo this time around. Mulat ang mata mo because you don't want to, ayaw mo mabulagan doon sa ganda ng offer. Ayaw mo agad kumagat doon sa ino-offer sa'yo. Ngayon parang you're really telling yourself, okay, sige, yan ang offer mo sa akin. What's next? I need proof that this offer is true, that this offer is tangible, na ito ay totoong totoo sa'yo. Ano? Queen of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Yes, ngayon iniisip mo kung tama bang mag-invest ako dito sa offer mo sa akin? Tama bang yakapin ko to? Because Six of Pentacles all about reciprocation. Para siyang salamin eh. Kung ano yung pinapakita sa'yo, totoo ba yun? Kung ano yung binibigay sa'yo, totoo ba yun? Kung ano yung nilalaan mo din na effort, babalik din ba sa akin ito? So this is a card also of investment eh. Kung ano yung nilalaan mong oras, pera, atensyon, pagmamahal, babalik din ba sa akin yun? So ngayon, yun yung mga questions mo. At ayaw mong mag-yes o mag-no agad-agad. Parang ngayon hindi ka takot na mag-no, hindi ka takot na maka-reject o makapanakit ng damdamin kung halimbawang ito ang katotohanan eh. Ayokong tanggapin yan, ganyan. So parang ngayon you are not afraid to say no. Pero ayaw mo rin naman sayangin din yung opportunity kaya naghihintay ka ng kasagutan. Will this offer will bring out the best outcome na hinahangad ko, ganyan. So I'm also seeing here with the Knight of Cups may mga offer of love na baka hindi totoo sa'yo, na baka ito ay mga tao na best foot forward lang ang nakaabante pero in reality iba pala ang kanilang ugali. Di ba may mga ganun yung parang nakikipag-date sa'yo pero ang bango-bango, bagong ligo, ganda-ganda manamit pero yun pala pag kayo na iba na ugali niya. So ganun parang everything is a facade. Everything is like on the face level pero in reality iba pala sila. So ngayon yun ang hinahanap mo eh. Ito bang pinapakita mo sa akin and in-offer mo sa akin ay totoong offer. Hindi ba ito kasi nangalingan lamang o nakakortina lamang pero yung totoo ay iba. Ganon din with the offer of job, offer of a opportunity. Gusto mo malaman yung katotohanan so that maibigay mo rin yung karampatang effort and time na kaya mong ibigay, di ba? In the area of what you want, ito ang kailangan mo ngayon daw. Ito ang gusto mo ngayon. In the area of what you want, you have the Four of Wands here. Meron kang tinutumbok na goal. Scorpio, nag-iipon ka ba ngayon for bahay? Gusto mo na makabili ng bahay o makapag-settle na, makabili ng lupa o mapagtapos sa mga anak mo? Kasi meron kang finish line na pilit mong gustong matumbok this year o next year. O gusto mo na makauwi sa inyo o gusto mo na makaipon para may pambili na ng kotse, pambili ng service van o makapagkasal na. Parang ngayon nakita ko nag-iipon for a wedding or for a binyag, ganyan. Kaya ngayon parang lahat ng trabaho gusto mo i-try because para makaipon, para sa stability ng family. Pero ngayon parang nagdadalawang isip ka sa offer na to of a new job or a new endeavor kasi nga iniisip mo, totoo ba yan? Baka mamaya mali yan o baka mamaya magkamali ako ng desisyon. Pero ngayon, talagang ang lakas ng energy mo of doing something because you are really preparing for an endeavor eh. Para talagang meron ka pinag-iipunan o pinag-usabi ka pang maabot na goal. I don't know why, pero nakita ko ng property. Parang gusto mo na makabili ng property, makabili ng ganito, makabili ng ganyan kasi matagal mo ng pangarap yun. And you're gonna reach this goal
kung talaga magiging matalino ka this time, especially here in your core. Tinatawag ka ng iyong spirit guides na this time around, Scorpio, maging matalino ka sa desisyon mo. Huwag kang papabulag sa mga magagandang salita o mabulaklak na salita o magagandang nilalatag sa iyo ng mga plano, kung business man yan o negosyo o trabaho. Ngayon talaga maging mabusisi ka. Alamin mo ang katotohanan bago ka magbigay ng iyong effort, time, and oo. Okay? So the Four of Wands being clarified by the Five of Swords. Yes, ngayon nakikita mo na parang lahat ba ng effort ko na binigay ko ay worth it. Ngayon parang iniisip mo muna, kailangan yung gagawin ko ngayon worth it ito. Hindi ako pwede mag-fail. Hindi ako pwede magsayang ng oras, atensyon, pera sa gagawin ko ito. Hindi ako katulad ng mga mayayaman dyan na pwede silang magkamali, pwede silang magsayang ng 2 taon o 4 na taon sa isang bagay na walang patutunguhan, ganyan. Kasi tayong mga anak masa, di ba? Parang we can't always choose to just say yes sa isang bagay na hindi tayo sure eh. Kasi sayang ang oras, sayang ang pera, sayang ang panahon. Kailangan kung anong gagawin natin, sigurado tayo doon. Kaya ito sa Five of Swords dito, nakita ko na um, tinatanong mo sarili mo, worth it ba to? Worth it ba tong gagawin ko? Kasi kung hindi worth it, sayang naman kasi meron akong pinag-iipunan, meron akong binubuo sa buhay ko, hindi ako pwede mag-fail. Kaya sana naman itong offer na to ay totoo. Kaya ikaw, ngayon, you want to be smart and you want to know the truth. Gusto mong busisiin mabuti bago ka mag-say yes o bago ka mag-say no sa isang bagay, So, in the area of what you need, though kailangan mo, what you need is deep research, work on this. Because this is a card of victory, yes, pero nakita ko dito na parang kailangan mo daw buhisiin, kailangan mo mag-research, kailangan mo maghanap ng maraming pang panahon, maraming oras sa ginagawa mong ito, itong offer na ito. Nakikita ko dito na magtanong-tanong ka daw sa iba't ibang tao na kapareho ng industriya sa offer na yon, Scorpio, sa kapareho ng lugar ng in-offer sa'yo. Magtanong-tanong ka sa mga tao doon para alam mo yung tangible truth at tangible results ng kaakibat ng in-offer sa'yo. Halimbawa lang ito ha, may nag-offer sa'yo ng trabaho sa Canada. Yan. Ito yung offer sa'yo, ganda-ganda. Kaya mo kasi matalino ka naman, magaling ka naman, pero dahil parang may duda sa puso mo, gusto mong malaman kung legit ba yun, may tama ba silang papeles, ganyan, legit ba yung agency, legit ba yung daratnan mo doon. Ngayon, iniisip mo parang sayang yung offer kasi nagpapatayo ako ng bahay, nagpapaaral ako ng anak, ganyan, worth it kaya ito? Worth it kaya ang pagsuwal ko dito? Ngayon, magtanong-tanong ka daw doon sa mga napa-oo na niya, sa mga na-offera na niya ng ibang tao. Magtanong-tanong ka, uy, totoo ba nagpapadala si ganito ng tao sa Canada? Paano proseso? Ganyan. Totoo ba may maabutan ka talagang legit na job doon? So ngayon, yun din yung nakikita ko dito eh. Be smart. Be smart, Scorpio. Sa bawat offer na rin sa'yo, magtanong-tanong ka sa mga naka-experience na ng same offer from that same person. Okay? Para victory ang maging ending mo, para maging matagumpay ka sa gagawin mong ito. I'm seeing talaga here, yes, actionan mo, pero magsiguro ka muna, okay? The Six of Wands being clarified by the Four of Wands. Dalawang beses mabas ang four mo dito. Stability, financial stability, and foundation for your family, for your future. Nakita ko talaga dito na make sure na this time around tong offer na to ay talagang buhisiin mo because makaka-apekto ito sa binubuo mo para sa iyong pamilya, para sa iyong future, para sa iyong mga endeavor. Kaya importante talaga na alamin ang katotohanan at saka mag-research. I'm hearing research. Magtanong-tanong sa mga taong nakaka-apekto o involve sa taong ito, whether dati niyang client, dati nang nakapunta sa Canada dahil sa kanya, baka yun na magpapatotoo sa'yo na maganda talaga yung offer. Okay? Be careful. I don't know why. Be careful with offers coming in your life. Make sure that it's legit. Okay? Kung legit naman, di go, so good, Scorpio. Kung totoo naman ang offer na ito at talaga namang legit siya at from a reputable and maganda ang kumpanya, meron na silang history and experience at talagang papatunayan nila sa'yo na, totoo tong offer na to, okay to. And I'm seeing here, victory is yours and also stability is coming in your family, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Alam mo kung bakit ka mabusisi ngayon, bakit ka nagdududa at bakit kailangan mo magsiguro? Because meron ka ng pinagdaanan kasi in the past na same endeavor o same offer o same opportunity na parang naloko ka kasi before o nasaktan ka na before o pinabayaan ka na dati mong boss. Kung ito man ay usaping pag-ibig, ngayon parang feeling ko may nasaktan ka na kasi dati. Kaya ngayon ingat na ingat ka to step forward. Kita ko dito na may nangyari na before na
walang pinatunguhan o merong injustice dyan. Kaya parang sabi mo nadala ka na, no? Nadala ka na sa isang bagay. And you don't want to risk the same thing all over again kasi naawa ka na rin sa pamilya mo, naawa ka na rin sa mga anak mo, sa perang mga nasayang, sa pangako na nauwi sa wala, at saka sa mga visions of the future na parang nalusaw na lang bigla na parang sayang. Okay na sana pero may nangyaring bad in the past. Ngayon, kaya ilag na ilag ka at nagiging matalino ka, nagiging madiskarte ka ngayon, nagiging parang sigurista ka because ayaw mo maulit. Ayaw mo maulit yung nangyari. Pero nakita ko naman ngayon na with the enough strategy, with the enough research, kapag talaga binusisi mo lahat ng aspeto, kung totoo bang legit to, totoo ba yan, papeles, ganyan-ganyan, nakapagtanong ka sa mga taong talagang nakaranas na nito, doon mo matitimbang, Scorpio. Doon mo matitimbang kung go ba ako sa offer o hindi. Alam mo, nakita ko sa reading mo, you have the freedom. You have the freedom to say yes or to say no because the wheel of fortune is here. Scorpio. The wheel of fortune is here telling you na sa kamay mo yung kapalaran kung tatanggapin mo to o hindi. Ano? The Three of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes, ngayon talagang overflowing sa'yo yung emotion. Ngayon parang halo-halo ang emosyon sa puso mo. Sobra kasi yung dinanas mo dito sa Three of Swords Parang ngayon kung may darating man, parang na-overwhelm ka, parang ang lakas ng pasok ng emosyon sa'yo, which is normally dapat hindi, di ba? Parang, okay, may darating na opportunity, why not try ko, di ba? Ngayon, parang sobrang ilang ka talaga, sobrang pinoprotektahan mo yung sarili mo because you don't want to get your heart broken again. At ngayon, pinanghahawakan mo yung emosyon, pinanghahawakan mo yung sarili na sana hindi ulit ako mauwi sa wala at hindi ulit ako makaranas ng ganong experiences in the past. Ano? In the near future, ito na nakikita ko sa'yo in the near future. Page of Pentacles. Ngayon, may darating sa yung endeavor. I don't know why if you're gonna accept this, pero nakita ko ito yun Parang i-accept mo tong opportunity na ito and mag-focus ka dyan. Para ilalaan mo lahat ng effort, time, money, pawis, lahat. Gagawin mo para busisiin ito, aralin, ano pa yung kaya kong ibigay dito para mapayabong ito, mapakinabangan ko ito. I'm seeing you getting busy in the near future. Maybe because tinanggap mo itong offer na ito. Siguro napag-aralan mo, na research mo na baka itong offer na ito ay totoo naman, legit naman, maaasahan naman siguro yung boss doon o yung HR doon o kaya napagtanungan mo na from past employees na oo, nagtrabaho ko dyan dati, okay yan. Baka ngayon, baka yun ang nakita kong nangyari sa'yo kaya nagkaroon ka ng time to be busy because inaccept mo tong offer na to. And I'm seeing you enjoying something, enjoying this endeavor. Parang ngayon, apple of the eye mo to, parang masayang-masaya ka kasi niyayakap mo tong blessing na ito. And lahat sa paligid mo ay masaya, harmonious, mabait yung boss, mabait yung co-workers, kung ito man ay negosyo, kumikita siyang mabuti, maraming clients, ganyan. Kung ito man ay usaping pag-ibig, tinanggap mo tong offer na to, nakita ko na parang in love na in love ka because this is a card of admirer Parang merong taong love na love ka, talagang admire ka. But for some, kung ito may trabaho, nakita ko na ilalaan mo talaga yung oras mo dito. Very, very busy ka because nakita ko na nag-enjoy ka sa trabahong ito. So, nasa sa'yo pa rin ang kalakasan, Scorpio. Nasa iyo pa rin ang freedom. Are you gonna accept the offer or not? Okay? The Page of Pentacles being clarified by the Wheel of Fortune. Ooh! Dalawang wheel. Talagang babago talaga sa buhay mo to. This endeavor, itong tananggap mo na pagkakataon, opportunity, ay babago sa buhay mo for the better. This will make your wheel spin around continuously at sa'yo papasok ang ikot ng swerte. Congratulations, pinapaboran ka ng spirit guides mo at ang tadhana this time around. Palakpakan, palakpakan. In the area of your challenge this week, Scorpio, May 19 to 25, challenge sa'yo ang, I don't know why, to take action. Challenge sa'yo niya parang, I don't know why, kasi parang may darating na blessing. Siguro ito nga yung offer na to. So parang ilang ka, parang, ayoko po niyan, hindi po yan ang gusto ko, ayoko niyan. Kaya siguro si kapalaran, si swerte, nahihirapan siyang umikot sa'yo. Nahihirapan siyang umabante paakyat para ibigay sa iyo lahat ng mga gandang bagay. Kasi parang meron kang tinatanggihan ngayong linggo halimbawa, mag-a-apply sa kanton. Ay, ayoko dun, layo-layo nun. Mahirap magbumiyahe dun. Ayoko nun. Though pasok naman sa qualifications mo, pasok naman yung credentials mo. Pero ayoko niyan. Ayoko bawa may offer sa mall, sa isang kiosk, and kailangan ng sales lady. Halimbawa lang ito kailangan ng sales lady. Pasok ka naman. Gustong-gusto ka ng boss kasi nga kakilala ng friend mo at recommended ka. So, ayoko magtrabaho sa mall, ayoko niyan. Okay naman yung sweldo, pero ayoko niyan. So parang, ano mo naririnig ko dito, tinatanggihan mo yung swerte. Tinatanggihan mo yung opportunity for you. Parang kumita ka ngayon, and then parang yun yung bigay sa'yo ni God na blessing. Oh anak, ito yung
magandang trabaho, hindi man to pang matagalan, pero at least ngayon may ibibigay ako sa'yo na bagong simula. Pero ikaw, parang ayaw mo siyang tanggapin. Kaya yung blessing ang bagal umikot. So, talagang nasa iyo ang kalikasan of Scorpio. Binibigyan ka ng freedom ng iyong spirit guides. Are you gonna accept this or not? O maghihintay ka pa ng panibagong offer next time o next quarter kung kailan siya darating na pwede mong tanggapin. Ano? So, nasa iyo talaga I'm saying talaga dito, nasa iyo yung freedom. Nasa iyo yung freedom to choose. The wheel of fortune is being clarified by the world. Tatlong bilog na to. Actually, apat pa nga. Bilog, 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 bilog. Kaperahan. This is like turning your life upside down or turning your life for something better. Pero kung dapat ikutin sa buhay mo para mag-succeed ka. Ngayon, takpan ko lang si ate girl kasi hayahay siya. Nakita ko dito na this endeavor na gagawin mo o hindi mo gagawin will change your life. Pwedeng ayaw mong sumugal kasi nga ayaw mo ng trabaho na yon o kaya natatakot kang gawin yon. Hindi, ayun. Hindi magbabago ang buhay mo. Nanatili ka pa sa comfort zone mo. Pero kung susugal ka sa isang bagay at tatanggapin mo offer mo, I'm seeing you changing your life for the better. I'm seeing here na magbabago ang buhay mo. I'm seeing accomplishment, success, closing a chapter in your life. Parang magbabago talaga eh. Kasi sumugal ka, may tinry kang bago. Kaya may isasara mo na yung dating struggle. Ngayon, papasok ka na sa new era ng buhay mo. So, are you gonna accept this offer, Scorpio, or not? Pag ba may dumating sa yung blessing, yayakapin mo ba o hindi? Yan yung mga questions sa'yo this time around. Pero with the presence here of the world card, it's like telling you, huy, parang kaya mo naman tong gawin eh. Wag mo sayangin. Ganyan. Yun yung naririnig kong sabi sa'yo ng spirit guides mo. In the area of your in the area of your fortune, ito ang maganda temperance card. I'm seeing here na meron kang ginawa, meron kang binuo in the past na this time around magkakaroon ng resulta. Probably, ikaakibat din to ng offer na parang, uy, nakita nila yung experiences mo, nakita nila yung credentials mo. Uy, Scorpio pala nagtinda sa gantong lugar dati. Baka pwede ka sumama sa amin. And offeran ka tuloy ngayon. So, ito'y parang, itong fortune na ito ay bunga ng pinaghirapan mo in the past. Meron kang endeavor before na ngayon pa lang nagiging ngayon pa lang nalalaman ng ibang tao, kaya inofferan ka na, uy, magaling ka pala dun, pwede ka bang sumama sa amin? May trabaho dito, pwede ka ba dyan? So ngayon, nakikita ko dito na meron kang binubusisi, na parang same endeavor before, at ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ni God na pagdaanan siya ulit, at ngayon, parang kaya mo na siyang i-maneuver kasi na-experience mo na siya before. I'm also seeing here in the area of fortune, merong kasagutan sa isang resulta. I don't know why I'm seeing medical exam, I'm seeing civil service exam, I'm seeing parang may nilakad ka dati na trabaho o papeles na ngayon makukuha mo na yung magandang resulta. May development. So, antabayanan mo yung mga development and result for something na tinrabaho mo in the past. So, congratulations. I'm seeing someone nakuha na yung sweldo o nakuha na yung bonus o parang nakita ko someone na parang ito yung dapat na mapunta sa'yo dati pero na-delay, ngayon makukuha mo na siya. Okay? The temperance cards being clarified by the star, yes. Ngayon, parang nakita ko na, takpan natin si ate girl, nakita ko na ito ay matagal mong tinatabaho, something na truly prayed for and manifested. I don't know why nakita ko na parang prayers for a work na ang tagal dumating ng resulta. I don't know why nakita ko na parang exam talaga to, civil service o kaya licensure exam na ang tagal-tagal mo inasikaso, ang tagal-tagal mo pinaghirapan. Ngayon darating na siya, yung confirmation na yes, andyan na, Scorpio, ang magandang balita for you. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Ace of Pentacles. Nakita ko talaga dito ang payo sa'yo ng spirit guides mo. Huwag mo daw sasayangin yung mga blessing kahit gano'ng kaliit, gano'ng kalaki. Lagyan mo ituring na, okay, may nag-aalok sa akin ng work. Why not itry ko? Kapag hindi nag-work, hindi okay. At least sinubukan ko. Ngayon, nakita ko na sinasabi ng spirit guides mo, uy, kahit gano'ng kaliit, kahit gano'ng kalaki, subukan mo lang kasi baka yan ang susi sa'yo. Papasok sa yung bigger goals, okay? I'm seeing here na huwag ka daw matakot mag-try, huwag mo daw laging nega ang iisipin. Tapos nakikita ko dito na hindi porket maliit lang yung blessing. Halimbawa, may nag-aalok sa'yo ng trabaho tapos sa mall, hindi ko gusto mag-mall, bakit ako sa mall binigay ni God? Baka yan lang ang susi para sa'yo magkaroon ka na experience dyan for a bigger goal or a bigger job. Baka yan lang yung daan ngayon para makahanap ka ng mas magandang job for the next 2 years, ganyan. So, parang binibigyan ka lang siguro ni God ngayon ng enough experience. Masusulat mo sa credentials mo, sa yung curriculum vitae, sa yung resume, para
pag nagkaroon ka ng chance for a bigger offer, ay meron kang mapapakita na pagdaanan mo ito, experience mo, di ba? So, parang susi lang daw ito sa bigger goals, kaya wag mo daw sayangin, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Lovers. Yes, ngayon parang magkaroon ka doon ng malinaw na purpose at saka hakbang para sa mga bagay na gusto mong maabot, because the Lovers, hindi lang to pag-ibig, pwede rin to tungkol sa mga bagay na gusto mong pinipili. Halimbawa, pinipili mong punta abroad, pinipili mo ang gantong trabaho, career path. So, this is all about your choices, at binibigyan ka ni God daw ng paunang blessing o daan. Yakapin mo daw ito patungo sa landas ng iyong mga ultimate choices and desires. Okay, Scorpio? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano pa yung mga additional na gustong ipaalam sa iyo ng spirit guides mo sa mga oras na ito? Unang-una, you have bird flying. News is on the way. O sa may maganda daw balita. Ito na yung offer na to. Ito yung magandang balitang ito, Scorpio. So, antabayanan mo. Okay? Another message, you have chair empty. Someone is leaving your life. Oh, very, very prominent ito. Meron daw taong aalis sa buhay mo. Pwedeng kaibigan o kaya co-workers. O baka ikaw ay aalis kasi, pupunta ka sa ibang bansa, ganyan. So, pag nilay-nilayan natin yan this week. Another message, January. Meron bang importante mangyayari sa inyo ngayong January? Pwedeng yan dating yung offer o bagong simula sa buhay mo o pag-abante sa buhay mo. Another message, you have parrot. Someone will gossip about all your secrets. Oh, alam mo na, huwag masyadong i-chismis ang iyong mga personal details sa mga taong hindi ka sure kung totoo sa'yo, okay? Another message, fire, strong emotion, passionate love, or hate. So, yung mga bagay na kailangan mong isipin this time around, okay? Another message para sa iyong buhay this time around, May 19 to 25. Ano pa mga dapat malaman ni Scorpio? You have crown. Honor and respect will come to you. So, magkakaroon ka daw ngayon ng parang honor at saka respetuhin ka daw ng maraming tao. I'm seeing that here in the Six of Wands. Honor, respect, prestige, at saka pagkilala mula sa mga tao sa paligid mo. Nakita ko na makakahanap ka ng stability and celebration in your life in the near future. Okay? Another message, torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. So ngayon parang lilinaw daw ang isip mo tungkol sa isang bagay. Probably ito ngayon tungkol sa offer na ito. Parang, okay naman pala yung offer na yan. Sige, tanggapin ko na. Ganyan. So, may kalinawan daw sa isip mo this week tungkol sa mga bagay na kinakaharap mo ngayon. Okay? Another message, you have camel, persevere and you will overcome problems. So, magsipag ka lang daw. Magkaroon ka ng sigasig, ituloy mo yung mga dapat ituloy, labanan, ay, may lumabas na. At makukuha mo daw yung magandang resulta. Flute, disappointment in a friend or lover. Meron ka daw disappointment tungkol sa isang kaibigan. Pwede ito yung tungkol mag-gossip sa'yo o tungkol sa isang lover. Okay? Another message, you have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. So, ngayon, ingat-ingat ka rin daw sa mga bagay na iyong ginagawa. Kaya siguro ngayon, with the Queen of Swords kanina, parang ngayon, bago ka mag-decide sa offer na to, ay tinetread mo muna lightly, dahan-dahan muna. Ito yung confirmation niya. Kasi parang ingat na ingat ka nga this time. Ito yung area na kailangan mong pag-focus on this whole week. Scorpio, you have blame. I accept responsibility for my well-being. Ngayon, parang maging accountable ka daw sa mga action mo, sa ginagawa mo. Tama na ang paninisi sa ibang tao. Ngayon, parang, okay, ito nagkamali ako, ito ang ginawa ko, paninindigan ko ito, and I'm moving forward, okay? Parang magkakaroon ka ng responsibility and accountability sa iyong ginagawa. Okay? Especially in your outcome, nakita ko dito strength card. In your outcome, sabi niya parang magkaroon ka daw ng gentle approach. Especially kung tatanggapin mo tong offer na to. Like I said kanina, Scorpio, meron kang kalakasan, meron kang freedom to choose. Ito ba o ito? At tatanggapin mo ba yung offer o hindi? Kapag pinili mo yung offer, nakita ko dito na bigyan mo daw ng space ang sarili mo sa development, because pag tinanggap mo to, para mag-a-adjust ka pa sa bagong environment, bagong co-workers, bagong lugar, bagong pakikipagsapalaran, ganyan. So, magkaroon ka daw ng gentle approach sa sarili mo. Okay lang yan, dahan-dahan lang, huwag mong biglain, huwag mong pilitin, dapat alam mo lahat, ganyan. So, be kind to yourself, have grace to yourself that everything is a learning process, ganyan. So, kapag tinanggihan mo naman itong offer na to, nakita ko dito na magkaroon ka pa rin ng tibay na loob na darating yung para sa akin. Para to sa ibang Scorpio na hindi tatanggapin tong offer. Parang ngayon, nakita ko na you will
still be hopeful na okay, siguro kung ito hindi para sa akin, darating pa rin yung for me. At pag dumating na yon, gagawin ko ang lahat, titibayan ko ang loob ko. Ngayon, para pagkatiwalaan mo doon, tandahana, pagkatiwalaan mo yung sarili mo na magaland ka sa job o magaland ka sa endeavor na para sa'yo. But for some, natatanggapin talaga ang offer. I'm seeing na there will be a time of adjustment, time for learning something new, and be kind to yourself, Scorpio. Be kind to yourself. Ano man ang piliin mo dyan, okay? The Strength card is being clarified by the Three of Pentacles. Yes, ngayon, makikipag-cooperate ka daw and collaborate with other people. Kapag tinanggap mo tong offer na to, syempre like I've said kanina, may bagong pakikisamahan, bagong tao, bagong pakikisapalaran, and be humble enough, sabay kapag tungo mo sa ibang tao, syempre, magkakakilala na sila doon, sila na yun, friends na sila doon. So, ikaw, parang okay lang yan kung hindi pa gamay ang lahat, hindi pa okay ang lahat. Bigyan mo yung sarili mo ng time to adjust, okay? And trust yourself na may maka-contribute ka rin sa mga taong ito at in due time, magiging okay din yung pakikisama mo sa kanila, okay? And makakapag-settle down ka din sa kanila and magiging friends mo rin sila, magkakaroon ka na ng rapport sa kanila at magkakaintindihan din kayo. But for some na hindi natanggapin ang offer na to, nakikita ko dito na um, I'm feeling na ikaw daw ang kailangan lumapit for other people na makaka-discover ka ng magandang trabaho doon o magandang opportunity doon. So, this time around, kung hindi mo bet itong i-offer sa'yo kasi alinlangan ka nga parang gusto mo mag-yes, gusto mo rin mag-no. Nakita ko dito na pwedeng ikaw na maghanap at yung grupo ng taong ito makakaswak sa'yo. At sila magbibigay sa'yo ng magandang trabaho and may realize mo na swak ka doon. At buti na lang hindi mo to tinanggap because you will gonna have a new workplace or a new community na tanggap ka at swak yung experiences mo doon sa experience nila. Ganyan. So, napakalinaw ng message sa'yo, Scorpio. Nasa sa'yo ang bola. Nasa sa'yo ang freedom to choose. I-accept mo o hindi. At meron kang dalawang path na pupuntahan. Ano, Scorpio? That is your May 19 to 25 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again, Scorpio, for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.